Hi everyone! Good afternoon! I'm back! This is Ambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, simula na ang paandar nila. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Ito nga, katatapos lang ng Miss Grand International at saka sa Miss International. Sa Miss Grand International, medyo hindi tayo pinalad dahil hindi nakapasok sa semifinals ang ating pambato na si Nikki Demora sa kabila ng maganda siya, sa kabila ng styling niya na talagang pasabog, ay hindi umobra sa Miss Grand International. Pero, yesterday ay bawing-bawi naman tayo kay Nicole Bermeo dahil si Nicole Bermeo ay nag-third runner-up naman sa Miss International. Kung saan talaga, oh my God, ang daming natuwang mga Pilipino. Isa na ako doon, syempre. So, kumbaga, bawing-bawi at nakarecover tayo ng bonggang-bongga kaagad dito sa competition na nangyari nga sa Miss Grand. At nako, ang sakit nga sa ulo. Pero eto na, sa Miss International naman, third runner-up ang ating pambato. Diba? So, masasabi natin na talagang lumalaban pa rin talaga ang Pinoy. At hindi lang yan. Kahapon nga, ito na, simulan na ng paandar ng mga kandidata dito sa Miss Universe at sinimulan nga to ni Antonio Forcil kung saan naman pinagkaguluhan siya sa airport sa kanyang pag-alis dito sa Thailand. So actually hindi naman yun. Talagang pinatawag ang lahat ng tao na pumunta doon sa airport. Actually hindi na to bago sa atin ang paandar ng Thailand. Taon-taon, ganyan talaga ginagawa nila. So 4 years na yan. Una, syempre yung kay Amanda Obdam, di ba? Na-remember natin na ganyan din, madami din tao pumunta. And then, sumunod ay yung kay Angeli Ann Scott Kemes. Ayun, nakarating ako doon kay Angeli Ann Scott Kemes. And then, pangatlo nga, ito yung kay Ann, kung saan din, ganyan din ang eksena. At pang-apat nga, itong kay Antonio Forcil. Siyempre, nandoon na nag-hope sila every year na manalo sa Miss Universe. Parang tayo lang din yan sa Miss Grand, di ba? Pero, tingnan natin, kasi ngayon taon na to, medyo malakas talaga yung pambato ng Thailand dito sa competition ng Miss Universe. Ang tanong, malakas nga ba talaga o overhype lang? Ako para sa akin, hindi ko naman masabi na overhype. Ando doon na magaling yung kandidata nila kasi syempre may experience na plus nandoon kasi na naging supranational queen siya. At hindi mo matatanggi na medyo may kabaka sa kanya kasi hindi imposible na manalo siya sa Miss Universe this year. So, magaling si Antonia pagdating sa communication skills. She can speak. Pero ang tanong doon, sapat ba talaga ang preparasyon ni Antonia Forcil para sa competition ng Miss Grand International? Yesterday, yung kanilang pambato sa Miss International ay nakaabot naman sa ano bang ranking niya? Top 7. So, in fairness, yun naman kasi, isa din yun, batikan na talaga sa pageant. And then, dati na yung sa Miss Universe Thailand akala ko nga mananalo. So, yun. Anyway, so, congratulations kasi nakaabot pa rin ng top 7. And then, si Miss Grand naman nila ay nakaabot sa top 10. So, maganda ang ranking ngayon ng Thailand. Kumbaga, sa simula ng pageant, plus nanalo pa sila ng Miss Aura International at Mr. International. And then, ngayon, nandito na sila ngayon sa Miss Universe. So, abangan natin kung mag-uuwi nga ba ng corona si Antonia Forcil sa bansa nila. Medyo exciting to. So, si Antonia Forcil ang tinuturin natin na isa sa mga pwedeng maging tinik kay Michelle D dito sa competition ng Miss Universe. Pero, syempre, kung si Antonia yesterday nagpaandar ng bonggang-bongga, hindi rin nagpakabog sa paandar etong si Michelle D dito sa Pilipinas naman dahil nagkaroon naman siya ng send-off doon para sa kanyang sa media at sa lahat ng sumusuporta sa Miss Universe. So, ako masasabi ko, sa nakita kong styling ni Michelle D yesterday, talagang
nandoon na siya sa momentong ready na siya para sa competition. Na-excite ako sa kanya kasi alam natin lahat na si Michelle D ay isa sa mga strongest candidates pagdating sa Asia dito sa Miss Universe. So walang duda yung kanyang profile, talagang masasabi natin very good, and then yung kanyang advocacy talaga very strong, and then yung kanyang paghahanda, ayun na lang yung titignan natin kung oobra ba yung pinaghandaan niya dito sa competition. So I wish na katulad siya ni Nicole Bermeo na prepared sa bawat aspeto. And then I think naman Michelle D hindi siya nagpabaya dahil ginawa naman niya talaga lahat ng kailangan niya para sa Miss Universe at napakita niya yun sa atin lahat. So si Nicole Bermeo kasi kung titingnan mo siya sa competition niya, talagang well prepared siya mula sa national costume, kung paano niya i-execute yung kanyang performance sa entablado ng Miss International at yung styling niya talagang perfect. Doon mo makikita na palaban ang isang kandidata kasi marunong kung paano makipaglaro sa kapwa niya ka-candidate sa nilalabanan niyang pageant. At yun yung nakita natin dito kay Nicole Bermeo. So ngayon, ito naman si Michelle D, umaasa ang lahat na talagang makikipaglaro at makikipagpukpukan to ng bonggang-bongga sa darating na Miss Universe kasi nga alam natin na one of the strongest candidates siya. So, malalaman natin nga in the future kung strongest candidates nga ba talaga si Michelle D at tingnan natin kung saan nga ba siya makakarating sa competition. So, sa interview niya yesterday, sinabi niya na prepared naman daw siya sa lahat ng aspeto na ipapakita niya sa Miss Universe, and then especially yung kanyang Q&A kung saan siya talaga ay nakapokus ng bonggang-bongga. So nakapokus siya sa kanyang Q&A hindi para kung paano gumaling sumagot, nakapokus siya kung paano niya ihanda yung sarili niya sa bawat tanong. Kasi nga, tama nga naman si Michelle D, hindi naman natin alam kung ano yung itatanong sa kanya. Ano ba talaga ang pagpapracticean niya. So, dapat i-prepare niya yung sarili niya kung ano yung core na meron siya para, alam mo yon na malaman niya kung paano siya mag-shine pagdating sa Q&A doon sa competition. Parang ato lang yan si Nicole Bermeo, tingnan mo, the way kung paano siya sumagot, alam niya kung ano yung sasabihin niya. At in fairness kay Nicole yesterday, si Nicole ang pinakamahirap na tanong, pero sabi ko nga, ang galing niya kung paano niya sagutin. So, kung iisipin mo, hindi naman mismo talaga doon sa tinatanong sa kanya, pero yung paliwanag niya regarding doon sa hugot niya, sa core niya, talaga naman masasabi ko, natumbok niya. O, di ba? So, ganun lang din ang dapat gawin ni Michelle D. At sabi naman niya, ganun siya ka-ready pagdating sa Q&A dahil talagang focus siya. So, next is, sabi niya, hindi siya nag-aral or nag-training sa mga ibang beauty queen katulad ni Pia Wurtzbach at Catriona Gray. Hindi siya nag-training ng pasarela doon, hindi siya nag-training kung ano yung gagawin, pero yung kinuha niyang focus doon sa paghahanda niya kung paano siya may inspired doon sa dalawa nating beauty queen na naging Miss Universe. Ito nga ay si Pia Wurtzbach. Sabi nga na inspired siya kay Pia Wurtzbach sa kung paano yung determinasyon niya na lumaban noong lumalaban pa lang siya sa Binibining Pilipinas na three times. So, maganda daw yon. So, doon daw talaga medyo na-inspired daw siya doon. At parang feeling niya, okay. And then, kay Catriona Gray, maraming pack na binigay si Catriona Gray sa kanya. Kumbaga, tips. Maraming tips. Pero syempre, kung iisipin daw niya kung kanino daw ba siya mas nalalapit yung istorya niya, kay Catriona Gray. Totoo naman kasi si Catriona Gray, very similarity silang dalawa Si Catriona lumaban ng Miss World, siya din lumaban ng Miss World, nabigo siya sa Miss World, naging finalist silang pareho, and then now nandito sila sa Miss Universe at ganun din. Pero ang sinasabi ni Michelle D, kung nakaya ni Catriona Gray na makuha ang corona sa Miss Universe, so ibig sabihin, kaya niya din. At kaya talaga naman naghanda siya ng todo-todo to get the crown talaga. And then malalaman natin yan kung gaano siya ka-strong. Pero sa ngayon, masasabi ko sa inyo na si Michelle D, she well prepared sa competition. At
marami daw siya natutunan talaga sa mga tips na binigay ni Catriona Gray. Pero ayun daw ay babaunin niya, but gusto daw niyang makita daw talaga na yung sarili niya kung paano makikipag-compete sa competition. Ako para sa akin, yes, hindi naman ako magtataka. For sure, marami nabigay na tips talaga si Catriona kasi nagkakausap silang dalawa, nagkakasama sila sa isang project, ilang beses sila nagkasama. So talagang ando doon. Naalala ko tuloy si Celeste at sabi niya na-inspired siya kay Pia Wurtzbach. So, ito naman si Michelle D na-inspired kay Catriona Gray, o di ba? So yun, so malaman natin kung ano ang kahinat na ng competition nila. So I trust naman Michelle D. So ang gusto ko lang kay Michelle D ay alam niya yung ginagawa niya sa competition. Ayun naman talaga ang akin din. Mas gusto ko kasi yung girl, una, may experience, alam kung paano talaga umatake sa entablado, yung paano niya ipapalo o i-level up yung sarili niya na hindi siya maiiwanan. I think yung nangyari kay Nikki Dimora is bata pa kasi si Nikki, so yung experience niya siguro hindi pa ganun talaga kalalim, and then kailangan niya pa ng guide, kailangan niya pa talaga ng turo, pero kapag nahinog to, panalo to, magwawagi din to one day sa international pageant. Yun yung nakikita ko kay Nikki Dimora. And then yung tingnan mo kay Nicole, she's a very matured, alam niya yung competition, alam niya kung anong klaseng competition ang sinasalihan niya, and then nakita natin yung performance niya na hindi siya nagpakabog doon sa mga kandidata na alam mo na pwede talagang manalo din. So, talagang tinry niya yung best niya malabanan yun. And nakaka-inspired, sa totoo lang, nakakabilib. And then, ito naman si Michelle D, titignan din natin kung ang preparasyon niya ba talaga ay ganong kabongga. Ako naman kasi sa Miss Universe Philippines, ang nakita ko sa kanya, I think she learned a lot doon sa experience niya nung una. And then, in-apply niya yung sa second time. Sa second time, ando doon na talagang detalyado sila ng team niya kung paano to. And then, sinabi din ni Michelle D about his styling. Depende daw kung ano daw yung mag-extension ba, and then ano ba yung ayos ng buhok, and then paano ba to gagawin. So, ayun, doon medyo natutuwa ako kasi alam niya at napag-aralan niya. So, tignan natin kung ano-ano yung ipapakita niyang styling. And then, I hope yung mga damit na pili niya ng maayos, lalo na pagdating sa evening gown. I think naman sa evening gown, masyado silang meticuloso. So, parang feeling ko, kaya niya yun at napag-aralan talaga nila ng bonggang-bongga. And then, I think national costume, napag-aralan din nila. So, I'm so excited for her. So, let's see. So, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa competition ng Miss Universe, pero sana lahat tayo ay sumuporta sa pambato natin na si Michelle D. Kung tatanungin mo ko, sino ba ang mas matindi sa tingin natin, si Antonia Forsyth o si Michelle D? Ako, mas kampante ako. Hindi naman dahil sa, ayun na naman, sumusuporta na naman tayo kay Michelle D. Hindi ganon. Mas kampante ako sa nakita kong preparasyon ni Michelle D kung paano niya ginawa yung advocacy niya, kaano to ka transformational leader, and then yung mga training niya, I think naging tutok naman siya doon kahit wala tayong nakikita kung paano siya magme-makeup, mag-isa, ano ang gagawin niya. I think napag-aralan niya to kasi ang advantage kasi kay Michelle D, meron na siyang international experience. At I think sa bawat experience niya, may talagang nag-grow siya as a woman, and then may natututunan talaga siya, may baon siya pag uwi niya. And then pagdating naman sa estilo ng kanyang advocacy, I think is a very unique talaga. So ayun yung nakita ko na advantage dito kay Michelle D. Ito naman kay Antonia, kung titignan mo si Antonia, nandoon kita mo, halata mo yung takot eh. Ang halata mo na, alam mo yun, na parang natatakot ako. Pero ang nakakatakot naman kay Antonia, marunong naman magsalita talaga si Antonia. But which is, marunong din naman si Michelle D. And wish all the best. So, hindi natin alam kung anong mangyayari sa Miss Universe. Pero kasi, at the end of this story, hindi natin pwede sabihin, si Michelle D, maraming ganito kaysa kay Antonia.
But nandoon na wish all the best talaga sa dalawang girls na to. So tingnan natin kasi pwedeng makalusot talaga si Antonia at pwedeng manalong Miss Universe. But hindi rin imposible na manalo din si Michelle D. Basta ako nandoon ako, malakas lang yung kumpiyansa ko ngayon kay Michelle D sa laban niya sa Miss Universe because I know she well prepared. And then, I hope na hindi niya tayo ma-disappoint and then makita natin in the future kung paano to makikipagbardagulan. I think ano naman siya, ready to fight siya. Kaya lang kasi minsan sinasabi ng girls natin, ready to fight ako, ready to fight ako. Pero yung preparasyon nila, ang hina naman pala. But, I think si Michelle D malakas kasi marami siyang ginawa, marami siyang pinaghandaan at tinutukan niya talaga yung laban niya dito sa Miss Universe and then surrounded siya ng mga beauty title talaga na tumulong din sa kanya or nagbigay din ng tip ko ano yung gagawin. I think she well prepared more. So, yon. Plus, nandoon syempre, anak siya ni Melanie Marquez. O, di ba? So, let's say malaman natin yan kung ano ang gagawin ni Michelle D sa competition ng Miss Universe at saka si Antonia Forsyth. So, malalaman natin in the future kung sino nga ba sa kanilang dalawa ang very strongest candidate pagdating sa kanilang preparasyon para sa laban nila sa Miss Universe. So, sa madaling salita, simula na talaga ang kanilang bardagulan. So, yan. So, malalaman natin yan. So, sa kanilang mga paandar in the future. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa bawat eksena ngayon na nangyayari ngayon sa mga kandidata ngayon dito sa Miss Universe, especially Antonia and syempre Michelle D na talaga namang nagsimula ng magpaandar para sa competition. So, please comment below kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. Plus, i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam. Thank you.